Ang daming mga nangyayari sa societies dito sa Pilipinas na mga ka-trigger-trigger. Kaya for that, ang sasabihin natin ay kaya pa ba te? All Kaya pa ba together te? now. Kaya pa ba te? Yan! At ang ating triggering topic number 1. Dahil kakatapos lang ng Pride Month, ano daw ang take natin on queer baiting? So ito yung ang content nila sa social media ay yung mga bakla-baklaan or tomboy-tomboyan. Oh, parang- Knowing na straight naman sila. Yeah. Well, para sa akin talaga, personally, pag sinabi kasing content, parang gusto lang naman nilang gawin, di ba? For magpasaya ng tao, magpaganoon. Actually, para sa akin, bilang isang member ng LGBTQI plus community, okay lang sa akin yun na gawin nila yon, pero as long as hindi naman sila nakakasakit na o nakakagawa ng hindi tama sa mga tulad namin. Siguro, for the content, happiness, ganyan, okay lang gawin nila yun. O, doon sila kumikita, okay lang din, di ba? Lahat naman tayo, kailangan yun eh. Lahat tayo, kailangan mag-imbento para mapansin. Siguro isa yung way nila para mapansin sila ng tao na parang lalaki pero nagbabakabaklaan. Ang laki nakata pero nagbabakabaklaan. So paano kapag ganun yung content pero hindi vocal na straight naman pala sila? Sa'yo ba may magkaiba pa yun or okay lang? Okay lang. Kung ano yung ano mo, i-hide mo yung personality mo, na lalaking-lalaki ka pa, tapos bilang gan. Okay lang. Oo, para sa akin wala namang Kayo? mali doon sa nakikita kong gano'n. Kasi nga, sa isang pelikula nga, di ba, minsan, ang role mo, bakla ka dito, pero lalaki ka. Totoo. O kailangan mong bakla-baklaan kasi kailangan mong gawin. Mhm. Di ba? Ngayon, halimbawa, nagbakabaklaan ka, siniraan mo na yung pagiging bakla namin, na kami ay ganitong tao, na ganito masama kami. Feeling ko, doon ako mag-react na parang, hindi naman ganyan yung mga bakla. Di ba? Magpatawa ka, gawin mo yung gusto mo, pero wag mo kaming sisiraan. Di ba? Tatanggapin ko yon yung ganong bagay. Marami kasi talaga nag-react na ayaw nila. Feeling ko, parang sabi ko, bakit ayaw nyo naman na may lang, bakla-baklaan? Parang, it's a big deal ba para sa atin? Parang, siguro yung iba talaga nasasaktan. Pero sa akin, for me kung wala talagang masamang dinudulot sa amin, okay lang. True. Ako sobrang laki ng respeto ko sa mga yung mga taong gumagawa nun. Kasi sa totoo lang, talent din siya eh. Yes. Correct. Skill siya eh. Na parang, Mahirap gawin yun. oo. Tsaka sobrang hirap ng comedy. Sobrang hirap. As in, ibang craft din siya. Like, sa acting. Na parang dun ko din na-realize, lalo na kagabi nung nanonood ako na, grabe yung confidence nila mag-pull ng mga jokes na gano'n na parang, kaya nagets ko na parang, uy, bawal pikon dito Yeah. Ganon. Na parang, ewan ko, bilib lang din talaga ako sa mga taong ganon. And feeling ko, pati din sa mga gumagawa ng content na ganon. As in, na-impress ako. Tsaka, ako nga, nanonood din ako nun eh. Di ba? Di ba? At saka hindi, ito na lang guys. Si Tekla na lang sa sample ko. Di ba? Si Tekla na lang. Kilala ko siya, nag-comedy bar kami dati. Alam ko din bakla siya. O, di ba? Pero siya mismo, inamin niya sa sarili niya, na lalaki talaga siya. Pero nagaganon siya. Nagbabakabaklaan siya. Nagme-makeup siya. Nagpapatawa siya. So parang feeling ko, oo nga, si Tekla, lalaki yun. Anong alam ko eh. Siya, galing sa bibig niya mismo. Tapos bakla-baklaan siya. Nagme-makeup siya. Nagtrabaho siya tulad ng ginagawa namin. Gusto siya ng tao. Masaya yung tao sa kanya, sa ginagawa niya. Napapatawa niya yung mga tao. Nabibigyan niya ng saya yung mga tao. So parang, doon ko palang naisip na parang, walang masama. Di ba? Actually. Kasi di naman siya gumagawa ng masama eh. Ang gusto lang niya magpasaya in a way na ganon. Kasi mas mahal siya ng tao na ganon siya. So bakit kailangan natin baguhin? Bakit kailangan natin questionin yun? Sabi ko, go, gawin mo yan, magpasaya ka. Diba? Pero wala ka naman sinasaktan na tao. O siya, hindi naman niya iniinsulto yung pagiging bakla ko. Diba? So, I think wala talagang masama sa ganon. Tsaka kumikita pa siya ng maayos. tama naman. Diyos ko, sikat na sikat pa siya. Diba? Nakabot siya ng ibang bansa. Dahil sa ginagawa niyang yun. Diba? So, charm din yun eh, yung mga ganong mahirap gawin yun. Totoo po, Yung no? na yun, yung ganong bagay. Kaya, for me talaga, it's okay. Yes. And ako, I feel like para lang din silang actor, kagaya nga ng sabi Yun, ni Miss oh, Donita exactly. kanina. And guys,
hindi madaling magbakla-baklaan. Like, kung hindi ka bakla, tapos bakla yung Yes. i-impersonate mo. Oo. Pero Totoo. para mapabilib mo yung mga tao na, ay, bakla ba siya? O lalaki siya? Yung mapapa-question sila, ibig sabihin, you are a really good actor. Yes. Diba? Kasi marami, alam niyo yan guys, for sure meron kayong mga na-encounter na yung role nila bakla, pero alam mong umaarte sila. Hindi nila kayang i-impersonate talaga kung ano yung character ng pagiging bakla. Yung Kumbaga, parang ganon. hindi, mapapansin mo kung ine-embrace Ine-embrace talaga nila. So I feel like actually, malaki yung respeto ng mga taong gumagawa nun kasi ibig sabihin, inaral talaga nila, inalam talaga nila, and tinanggap talaga nila kung paano yung bakla para magawa nila. Ganon siya. So, ganon ko rin siya tinitake. And kagaya nga ng sabi niyo po kanina, kapag wala naman silang ginagawang nakakasama sa mga tunay na bakla, then it's not a problem at all. Exactly. Diba? Ako siguro playing the devil's advocate na Ay, lang gusto ko din. yun. Ano yung ulit? The devil's advocate. Okay. Siguro I'll provide a different perspective. Siguro ako kasi, mali sa akin if you get to profit from an identity, pero hindi, kasi like, totoo na may mga bakla or members of the LGBTQIA+ community that they can't be out because they live in an environment that may be harmful to them. So sila mismo hindi nila malabas yung identity nila na yon. Pero may mga tao who get to profit from that identity pero they don't get to suffer yung possible na mga consequence ng pagiging member of LGBTQIA+. And siguro, ako, parang delikadesa mo na lang din siguro if alam mo naman na hindi ka miyembro ng komunidad na yon pero ginagamit mo yung identity na yon para kumita, mag-extra effort ka to be an ally. Hindi yung magpo-post ka lang ng rainbow sa social media or whatever. Umattend ka ng pride events, like makiisa ka, ayun, like do your part para ma-uplift yung community na technically ginagamit mo para kumita ka. Yun siguro sa akin. Kumbaga give and take, di ba? Oo. Kumikita ka dahil sa identity na ginagamit mo. So, ibabalik mo rin sa kanila. Parang Oo. ganun. So like, tignan din natin itong mga content creator na ganito yung type of content. Nakita nyo ba sila nitong nakaraang Pride Month? Meron ba silang ginawa to actually be an ally to the community na they're using as content? Yun na lang din siguro yung Pero I take feel ko. sila, yung mga ganon, alam ko at ramdam ko naman na may respeto sila sa amin. Andun yung respeto nila. Pero, kumbaga parang, sinasabi ko nga na parang gusto lang nila tong gawin kasi they know na magiging effective sila, kaya nila, kumbaga magbibigay sila ng aliw sa mga tao. Feeling ko naman talaga, ang gusto talaga lang ng dila dito, pag ginagawa nila dito is mapasaya lang yung mga tao. Pero hindi para insultuhin yung pagkatao namin mga bating. Parang ganon. Gets. Oo. So parang normal yon na siguro may masasaktan talaga, masyadong affected, ganon. Siguro dahil nga may mga part talaga na minsan parang, ba't ganon, nag-ano-ano sila? Ano ba naman yan? Alam mo yun, yung parang hindi nila ma-explain kung bakit kailangan yung gawin yan sa amin. Ganon. Pero ako, okay lang talaga. So for example, si Tito Abdul daw, pumunta siya sa Pride Month sa Pampanga, pero nabash pa rin siya kasi dapat daw sa UP daw siya mag-attend dun sa Pride March. Ba't kailangan, ano ba yun? Ba't Ganun. kailangan pa Ganun natin, siya. ba't kailangan natin ano yun yung tao, di ba? O kumbaga parang sa akin lang nga, umattend siya. Umattend na siya eh. Ba't kailangan pa nautusan? Doon ka sa UP. Di ba? Hindi May ba chapter. Hindi ba yun parang masyado naman tayo? Parang, hello mga ate, pwede naman, ang importante umattend siya, nagpakita siya ng support. Yan nga. Di ba? Kahit saan pa yan. Kahit nga hindi siya umattend eh. Pero nag-video siya, nagparamdam siya, gumawa siya ng post or anything na sinusuportahan kami. It's okay. Di ba? Correct. You don't need to go there para ipakita lang na sumusuporta ka. Correct. At kailangan pa natin utusan, hoy, doon ka sa UP, ba't andito ka sa Pampanga? Pareho yung Pride Month naman sineselebrate Yes. natin. Di ba? Meron namang other ways to show support. Yes, diba? exactly. Hindi naman po sa ganun lang. Oo. So, tama po yung sinabi nyo. And I don't think it's right for us to dictate kung ano yung dapat gawin ng tao para masabi natin, oh, sige, alay ka. Oo, Hindi diba? siya tama na ganun. Hindi, Yes. mali. Kasi, for example,
I love people sa LGBT. I'm an ally. Pero paano kung hindi ako nakapunta sa mga events nila na ganun kalalaki? Does that mean that I'm a fake supporter? I'm a fake ally? 'Di ba? Hindi naman ganun. In our daily life, the fact that you're already respecting them, I think that's already an acceptance na you're already an ally, Oo. 'di ba? I understand that pero kasi, 'di ba, parang halimbawa tayo din bilang artista na merong platform, the fact na ito yung trabaho na tinake natin, meron din yung kaakibat na mga responsibilidad, 'di ba? Mas heavy is the head that wears the crown. Does that make sense? Parang, for me, dahil ito yung ginagawa mong content, mas mataas din yung responsibilidad mo para i-uplift yung community na ginagamit mo. I don't know if nagme-make sense ako. You're making Parang- sense. Kasi Kasi ginagamit mo publicly yung content. Yeah. Pinag-iisipan mo yung content, gumagawa ka ng script, ina-acting mo, maayos yung angle, yung lighting. So, for me, it only goes without saying na dapat ganun din ka-extra yung effort mo to uplift that community Correct. that you're Yeah. assuming the identity of. tama. I hope that makes Yes. sense. Yeah, tama yung sinabi mo rin dun, Tay. Kunyari, for example, di ba nakakuha sila ng fame because of that. So they can also use that platform to uplift yung community. Bilang diba? balik mo na lang sana Correct. dun Tama. sa komunidad na Correct. yun. So yun yung masasabi natin sa ating mga straight at LGBTQIA+ friends. All together now. Kaya pa ba, te? Yan. Hello mga ka-triggered! Pag hindi pa kayo nakasubscribe sa ATM YouTube channel, definitely don't forget to hit the subscribe button and hit the notifications bell para updated kayo sa mga latest ganaps. Kita kits!